Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, ihayag niyo po ako sa pangalang Bay. Kuya E, sa Visayas po ako lumaki kaya naman po pasensya na kayo kung medyo malaliman ang aking Tagalog dahil sa sanay po ako sa Bisaya. Kuya E, gusto ko lamang pong ibahagi ang kwento po tungkol sa aking kababata. Kuya E, mula po noong pagkabata, may gusto na ako kay Lorenzo. Siya yung kababata kong lumaki na may pagmamalaki. Bata pa lang ako. Alam ko na ang tindig ng kanyang paps at lubhang may pagmamalaki talaga. Moreno, matangkad, good-looking. Tropa ang aming turingan ni Lorenzo. Magkaibigan din ang aming mga magulang, kaya kapag inuman o birthday yan, nasa amin si Lorenzo. Ganon din naman ako sa kanya. Kaya naman dumating ang time, Kuya E, na nagkaroon ako ng pagkakataon na may magawa kay Lorenzo. Lasing kami noon, Kuya E, nang magkatabi kami sa likurang bahay namin na may papag. May trapal doon, Kuya E, kaya kahit papaano ay tago kami. Hindi ko alam bakit nga ba bigla kong naisip na kapain ang itinatagong paps ni Lorenzo. At Kuya E, alam ko, nakatulog agad si Lorenzo dahil naghihilik na ito. Nadakot ko agad, Kuya E, sa pamamagitan ng pagpasok ng aking kamay sa kanyang shorts. Ang layunin ko lang ay ilagay lamang ang aking kamay, Kuya E, pero nagulat ako nang hawakan ito ni Lorenzo. Buong akala ko'y tatanggalin niya, pero mas hinigpitan niya pa yun. At Kuya E, kinakabahan ako pero naroon ang pahintulot. Lantakan mo na, mahinang bulong ni Lorenzo. Kuya E, kabadong-kabado pero sinunod ko si Lorenzo. Bumaba ako para tunguhin ang nag-standing ovation ng matabang paps. May konting panghi dahil sa inuman pero Kuya E, talagang ginalingan ko na. Naglaro ng lato-lato at ng tila mal-ice cream na paghagod at hikop sa kanyang paps. Kuya E, napagod ako dahil siguro sa kalasingan, hindi ganun ka-standing ovation yun at matagal din na may sumabog. Naringgan ko na rin ng mahinang hunis si Lorenzo. Taas baba, taas baba. Lalo pang umingay si Lorenzo nang pati ang kanyang likuran ay aking lantakan na. Sabay balik sa kanyang paps. Siguro grabe na rin sa si Lorenzo, kaya siya na ang tumabaho sa kanyang paps, Kuya E, hanggang sa sumabog yun sa aking mukha. Marami, Kuya E, at nalasahan ko ang sobrang lapot noon. Kuya E, parang walang nangyari nang bumangon si Lorenzo. Sabi niya, ang galing mo ah. Sa uulitin ah, sikreto lang ha. Sabi ko naman oo. Kuya E, sa paglipas ng mga araw naging tila ba habit na namin yun. Basta hihiga lang si Lorenzo tapos alam na. Biruin nyo, umabot kami ni Lorenzo sa ganitong sitwasyon hanggang ngayon. Kahit na may pamilya na siya. Ako naman po ay matandang binata. May nagaganap pa rin paminsan-minsan kapag napapasyal siya at natutulog sa bahay. Kahit na hanggang palantak lang talaga siya at nasubukan din naman ang pagpasok pero masakit kasi kaya hindi ko na ginusto. Kuya E, kahit ganun ang samahan namin, alam ko tunay naman kasi. Dahil nung nagkasakit ako at ulila na kasi ako, si Lorenzo po ang nag-alaga sa akin sa ospital. Kasi sabi niya, tinuring na niya akong kapamilya. Hanggang dito lamang, bye. Ayun, ganda naman talaga yung ganun, no? Nakakatawa lang na yung sa inyong samahan kahit ganun lang tinuring ka niyang kapamilya at maasahan mo talaga siya lalo na inalagaan ka pala niya sa hospital. Okay, bye? Maraming salamat. Ingat lang, no? Maraming salamat sa iyo at sa lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito lamang po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.